yata. Kanina pa kita hinihintay. Subukan mong tumawag para may appointment ka. Ano bang gusto mo? Namumutla ka yata. May sakit ka ba? Napuyat ako sa paglalaro sa club kagabi. At malamig ang hangin. Hindi ka nagbabago. Club and girls? Well, pinadalahan ako ng video ng City Hunter. Tungkol yun sa attempted murder sa akin. Magpapasalamat ba ako? Pero nasan ba siya? Baka busy pa yata hanggang ngayon. Kapag nakilala ko siya, sasabihin ko yan. So don't you worry. I will personally deliver that message to him. Magpahinga ka nga ngayon, okay? Puchay. Puchay ang pangalan ng City Hunter dati. Yun ay nung nasa triangle pa siya. I'm sure he wouldn't forget the name he used habang lumalaki siya. Sinabi ko naman, kung gusto mo akong hulihin, bring concrete evidence that I am the City Hunter. So until then, Huwag kang mag-alala. I will handle you personally. Until then, Puchay. Dito! Johnny! Johnny! Bakit? Sandali! Gising ka na? Higupin mo to. Ano ba yan? Kimchi Bolt. Hindi ko kasi alam ang nangyari sa'yo. Pero sa amin, kapag masama ang pakiramdam, pinapahigop niyan. Kaya sige na. Kunin mo to. Ano to? Bank accounts ko, funds at deeds. Kasama ng bahay ni Nana. Ikaw na magtago niyan. Bakit ibinibigay mo sa akin? Basta ikaw na mag-iingat niyan. Ayoko nga! Bakit di mo ingatan? Bakit ako pa? Sapat na siguro yan. Para mabuhay ka ng masagana pagbalik mo sa atin. Dahan-dahan lang sa pagsusugal at pamimili. Baka maubos ka agad. Isa pa, huwag na huwag mong pababayaan si Nana para sa akin. At ang mama ko, alagaan mo siya. Bakit ka ba ganyan magsalita? Iiwan mo na ba ako? Hindi ko na rin alam. Nalilito na ako. Ang kapal naman ang mukha niya. Makakabawas ba yun kung sakaling umuo sa akin? Makakainis. Bullshit. O baka naman may nangyari kay Johnny. Pinto. Malamang inalam mo ang code ko, no? Parang magnanakaw ka lang, ah. Diyan ka muna, ah. Yung kanina, bakit hindi ka man lang sumagot? May nangyari ba sa'yo? Uy, kakaiba ka yata, ah. Para tayong nasa eksena ng pelikula. Nakakakilig naman. Nana, yung dining table at tablecloth, pwede mo bang itapon? Bakit ko naman itatapon? Alam mo namang minana ko yan sa magulang ko. Diyan lang yan forever, ah. Gusto mo bang ipagluto kita?
Hindi ka pa kumakain, ano? Hanggang Igagawa kailan kita. mo ba Ano bang... iingatan ang mga alaala ng mga taong hindi mo na nakakasama? Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ko binalak na ma-in-love kahit kanino. Iniwasan ko maramdaman yun mula pagkabata. Pero ikaw, madali kang magmahal at hindi mo sila kinalilimutan. Kahit wala na sila. Pero yung mga nakaraan nating dalawa, kalimutan mo na. Dahil kailangan yun. Nana, gusto kita. Kaya lang, hindi ko yun kayang pangatawanan. Yun ang totoo. Kaya iwasan mo na ako. Teka, bakit mo kinuha yan? Alam mo kung bakit. Kilala mo ako. Paano ako nabubuhay. Alam mo, hindi ko alam kung hanggang kailan ako mabubuhay. Sandali lang. Kung nape-pressure ka sa ginawa kong pag-amin sa'yo, pwede mo namang baliwalain yun eh. Gusto mo bawiin ko pa yun eh. Isipin mong hindi nangyari. Isipin mong binangungot ka lang. Hindi ko na magagawa yan. Inamin ko na rin gusto kita. Kaya please lang. Kalimutan mo na lang na may Johnny. Ayoko. Hindi ko gagawin. Tsaka hindi naman ikaw yung tipo ng taong humihingi ng request sa ibang tao eh. Isa pa, ayoko talagang gawin yun. Nana. Please lang. Kung sakaling hanapin kita at makiusap ulit ako, huwag mo akong tatanggapin. Kahit lumuhod ako sa harap mo, tumakbo ka palayo sa akin. Huwag mo akong papansinin. Nana, I'm sorry. Nakilala mo ako. At nagustuhan mo ako. Ito mismo ang sinabi nun ng papa ko sa akin. Naiintindihan ko na. 그 사람 때문에 그 사람 때문에 내가 지금껏 살아서 오늘이 지나서 그 사람 다시 볼 수 없게 되면 다시 볼 수 없게 되면 어쩌죠 그 많은 인연에 왜 하필 우리 만나서 사랑하고 그대 먼저 떠나요 우리가 만들고 우리가 함께한 시절 잊지 못할 거야 늘 곁에서 함께 하자는 말도 목숨처럼 Tumigil ka na nga sa pag-iyak. Sinabi na nga niyang huwag eh. Sundin mo na lang siya, pwede. Kalimutan mo na may Johnny. Kalimutan mo ginusto mo siyang makasama. 그 사람 때문에 내가 지금껏 살아서 오늘 내가 지금껏 살아서 오늘이 지나서 그 사람 다시 볼수 Attorney, ilang araw ka na nagiging workaholic, hindi ka rin kumakain ng madalas. Kaya ito, pinagdala kita ng chocolate.
Maraming salamat sa concern mo. Nagpapasalamat ka nga, pero yung mukha mo parang may inilibing na aso. Basta tinanggap ko ng apology mo. Naisip ko kasi, concern ka kaya ka ganyan. Kaya sige na. Gusto kong magwala nung nalaman kong papa mo palang may kasalanan na siyang dahilan na pagkaratay ng kapatid ko sa loob ng 10 taon. Hindi ko yan matanggap. Kaya lang, ang totoo hindi mo kasalanan yun. Batas pa rin ang gusto mong pairalin, kaya hindi ko nagawang magalit sa'yo. Kalilimutan ko na yun. Trabaho na lang tayo. Pero sigurado ko, si Nana, ganoon din ang nararamdaman. Kaya siguro kahit tawagan ka, hindi niya magawa. Attorney, may problema. Ngayon ko lang nalaman. Nawala yung classified documents regarding the 1983 incident. Nasa NIS lang yun. Doon nawala. Kalokohan yan. Pero yun ang sinabi nila. Pero may good news, attorney. Galing Thailand police yan. Sagot nila sa request natin. Ikaw nang bahala mag-interpret. Sino naman siya? Hindi naman siya si Jean Pierre, ah. Oo nga, no? Attorney, I can't believe it. Malamang tinanggalan nila ang picture ni Jean Pioli sa files nila, kaya gumamit sila ng iba. Tawagin yung smugglers. Mag-uusap kami. Nako, attorney. Pinabalik na sila ng Thailand kahapon. Doon na sila kakasuhan. Bumalik ka sa NIS at imbestigahan mo kung bakit nawala ang files. At ikaw, magpadala ka ulit ng request for assistance sa Thailand. Hingin mo lahat ng narcotics files na link sa Korea. Yes, attorney. Kung ayaw nila, pupuntahan ko sila. May request ng Korean prosecutor na makikooperate kayo sa kanya tungkol sa drug smuggling. Salamat sa pag-inform sa akin. Tayo lang ang gamitin mong lengguwahe para hindi nila maintindihan. Kung nakikipagtransaksyon na sila sa Thailand, ibig sabihin marami na siyang alam sa atin. Kapag kinontak pa ni Kim ang Interpol para itrace ang funds, paano na? Mahihirapan siya mag-imbestiga habang kumikilos sa mga kontak ko sa Thailand. Galaw ng isang amateur ang ginagawa ni Prosecutor Kim. Pero sir, hawak niyo na ang files. Gagamitin niyo na ba? Kung malalaman na natin kung sino ang ikalimang target natin, nakahanda na ba kayong sabihin sa mundo kung sino siya? Ano bang sinasabi mo? Alam niyong kaya ako nakikipagtulungan sa inyo ay para malaman ang pumatay sa kapatid ko. At alam niyong gusto kong ipaghiganti ang ginawang pagpatay sa kanya. Gusto ko silang i-expose. Gamitin na natin yan. Hindi ako papayag sa binitiwang salita ni Chun. Hindi traidor sa bansa ang kapatid ko. At hindi siya dapat pinapatay. Hindi pa rin ito ang tamang panahon para gamitin ang itinatago nating alas. Bakit, sir? Meron ka pa bang ibang dahilan? Kailangan si Johnny ang humarap sa huli nating target. Yun palang tungkol kay Nikki. Mabuti na rin siguro nagbabarista siya, no? Maganda kasi may nakikita kaming cute na customers. Isa pa, nababantayan ko siya na nakaupo lang. So why not? Uy, si Professor Lee. Hi, Professor Lee. Good morning. Agent Shane, mauna na akong pumunta kay Nikki, ha? Pasensya ka na ha. May tinapos pa kasi ako meeting eh. May biglang dumating na chairman ng kabilang department. Hindi mo naman expected ang pagdating ko, kaya alam ko maghihintay ako. Siya nga pala. Kaya ako nagpunta rito dahil may gusto akong malaman. Yung interview mo tungkol sa 1983 incident. Totoo ba lahat yon? Oo naman. Nalaman namin may plano ang mga agent na ibenta ang sikretong alam nila sa gobyerno. Kaya hindi lang sila mga totoong kriminal. May tuturing ko ring cancer sila sa bansa natin. Cancer sa bansa natin? Marami ang may gustong sumira sa bansa natin sa kahit anong paraan. Sandali, yun lang bang ipinunta mo? Hindi naman. Nababalitaan ko rin ang ingay na ginagawa ng mga nagwewelga sa Haiwan Chemical Factory. Interesado pati ang media. Gusto nilang makita ang pag-amin nyo sa kasong industrial violation? Baliwalain mo yun, Mr. Lee. Hindi nila mapapatunayan na nagkamali ang planta sa pagtatapon ng dumi.
Pero hindi ba malaking gastos pa rin ng waste management? Isama mo ng hospital fees at compensation ng mga expert na mag-handle. Baka naman, yun ang dahilan kaya kailangan mo ang investment ko. Hindi na maganda ang relasyon ko sa manggagawa. Kaya hindi ko na sila gagastosan pa. Mga reklamador. Wala silang mapapala sa akin. Businessman ako. Gusto kong kumita sa negosyong pinapasok ko. Bakit ko rin bibili ng Honey and Life kung alam kong ikalulugi ko lang? Kung ganon, may iba ka na palang pinaplano sa kanila. Balak ko gawin ng private ang healthcare nila. Doon ko sana inaasahan ang tulong mo, Mr. Steve Lee. Hindi ko aaminin ang kaso. Aminin mo at gawan mo ng paraan. Hindi mo pwedeng hayaang nagkakasakit ang mga tao. It's your responsibility to make their workplace safe to work in. Hindi mo pwedeng baliwalayin ang demands ng workers. Alam ko yan. Pero sa oras na aminin ko ang kasong binabato nila, alam kong susundan pa nila hanggat hindi nila nakikitang hindi ko sinasarang planta. Kung ganon, hahayaan mo na lang na nagkakasakit sila? Gagamitin mo sila pagkatapos hindi mo babayaran? William, wala akong nilalabag kahit na anong batas ng bansa. Nagkataon lang na sakitin ang mga nakuha kong manggagawa. Kaya bakit ako mananagot? Kasalanan ko ba kung ganun sila, ha? Naririnig mo ba ang sarili mo? Para sa akin, tanggalin na ang mga public medical benefit. At simulan na natin gawing private ang mga insurance na binigay natin ng libre sa manggagawa. Nalulugi ng mga kumpanya sa ganun. At oras na may isa batas na natin ang ganyang pagbabago. Sigurado, wala nang ganitong problema. Isa pa, kung ikaw hindi mo ako susuportahan hanggang sa matapos to, Anong mangyayari? bukod sa operation noon, huwag mo sanang kalilimutang marami pa akong alam. Alam ko lahat ng kahinaan mo. Kaya mag-isip ka. Sige na. Oh, nakita mo na ba yung taong pinapahanap ko? Bilisan niyo ang paghahanap. Sige na. Tita Susan, ang sabi ng doktor, kailangan daw palagi kayong gumagamit ng hand sanitizer. Ay, gastos lang naman yan eh. Sana ibinili mo na lang ng groceries ang pera. Mura lang naman ho yun. At saka isa pa, gusto ko na kayong gumaling kagad para makapagbakasyon na kayong dalawa ni Johnny ng matagal. Salamat, Iha. Kaya lang, bakit hindi na yata kayo nagsasabay dumalaw? Magkagalit ba kayong dalawa? Hindi ho. Madalas lang ho kasing busy si Johnny, kaya hindi ho kami nagkakasabay sa pagdalaw. Ganun ba? Maraming salamat, Nana. Palagi mong sinasamahan ang anak ko. Nakampante ang loob ko. Bilisan natin. Yung pasyente. Ang buhay ay masaya, ang buhay ay masaya, laging may ngiti at may tawa. Danny, alam mo bang maraming magagaling na doktor dito? Sigurado magagamot nila si Mama. Kita mo na? Naniniwala ka na ba kay Ate Nana? Oo, ate. Ate, mahal ba yung nilalagay mong pampakintab at pampaganda sa mata mo? Bakit? Para sa mama ko, gusto ko siyang gumamit niyan para hindi na siya magmukhang may sakit. Makakabili na kaya to? Lahat yan? Sigurado ako may mabibili ka na dyan. Talaga? Pwede mo ba akong samahan, ate? Sige na! Sige! Lika na! Anong oras daw sila dadalaw sa klinik? Nakumpirma mo ba sa kanila? 5 ng hapon.
Magagaling pa raw sa ospital ang chairman ng welfare. Ay, naku, ang mga tao nga naman, hindi basta gagalaw hanggat hindi napapansin ng media. Parang hindi mga opisyal. Ano naman kaya sasabihin nila mamaya? Pwede na to. Ito pa. Pakilagay na lang yan sa box. Paghiwalayin mo ha. May sasama pa ako sa loob ng box. Yes, sir. Bakit? Wala ho, sir. Tingin mo magugustuhan ito ni Mama? Oo. Magaganda nga ang kulay. Halika na. Bibili namin to. Miss, saan ang gagamitin yung pambayad dito? Ito, ate. Matagal din niyang inipon yan para makabili siya ng regalo sa mama niya. Hindi na namin napapalitan eh. Naku, miss, medyo problema yan. Hindi naman sa ayaw naming makatulong sa bata at sa mama niya, pero wala kaming oras para bilangin yan. Naintindihan ko. Ganito na lang, bibilangin muna namin pagkatapos tatawagin ka namin. Miss, tatapatin na kita. Hindi ito yung tipo ng lugar na tumatanggap ng mga barya-barya ng tao. Isa pa, tigti 10 cents yan. Wala nang halagang 10 cents ngayon. Next time na lang, sa iba na lang kayo. Sandali lang. Sinasabi mo ba sa amin na para sa inyo hindi pera ang bariyang ipangbabayad namin? Pero pera pa rin naman yun ah. Tanggapin mo na, miss. Ay, grabe naman, miss eh. Abalang ginagawa niyo sa akin eh. Anong sabi mo? Nakakaabala lang kami sa'yo? Ito na lang check ang pambayad nila, miss. Sir naman, wala kami ipagsusukli dito. Barya na lang, sir. Ano ba talaga tinatanggap nyo dito? Lahat na lang may reklamo ka. Hindi naman ho. Bago ka magdahilan, humingi ka muna ng pasensya. Nakikita ka pa naman ng bata. Baka mamaya isipin niya na mali ang ginagawa niya. Samantalang ikaw ang mali at hindi siya. Nagmamatigas ka pa. Wala ka rin naman palang ibubuga. Minamalit mo ang perang dala niya. Pero wala ka palang panukli sa akin. Sa akin, ang service mo, ang walang kwenta. I'm sorry, sir. Huwag na kayong magalit. Hindi ko kailangan yan. Sa bata ka dapat mag-sorry. Pasensya ka na ha. I'm sorry, miss. Ako na mag-atig kay Danny ha. Umalis ka na. Okay lang. Siya nga pala. Pwede bang huwag ka nang dumalo sa ospital? Agreement to give up violation request. Oras na tatakan mo yan, ililipat namin agad ang pera sa account mo. Isa pa, kami na ang sasagot sa lahat ng gastos mo dito sa ospital. Hindi ko kayang lagyan ka ng tatak. Kapag ginawa ko, parang trinaidor ko na ang mga kasama ko. Bumigay na rin ang mga kasama mo. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Ano? Isipin mo ang kalagayan ng anak mo. Gusto mo bang salansangan siya lumaki sa halip na nag-aaral ng maayos? Yun bang gusto mo? Mamamatay ka na at nagmamatigas ka pa. Samantalang nag-iisa ka na lang. Pera ang bubuhay sa anak mo at hindi ang prinsipyong yan. Kaya pumayag ka na. I-check mo ang account mo mamaya. Dahil mayaman ka na. Ako to. 17 na silang lahat. Tapos na ang kaso natin. Kaya yung mga nagpoprotesta sa atin, pwede yun ang bigyan ng matinding leksyon para tumigil. Lumpuhin nyo para matuto. Basta wag nyo lang papatayin. Justisya! Katarungan! Para sa lahat!
Sabihin mo kay Chairman Chon, natuloy ang industrial violation case. Ano ang City Hunter? Ninakaw ang mga kontrata? Ano nangyari? Nagpatalo ka lang? Visit ka. Sir naman, huwag po kayong malikot. Hindi ko nakikita ang wrinkles niyo eh. Chairman Chun, sundin mo lang ang sinasabi niya. Nakakatanggal talaga ng wrinkles ang treatment. Sabi nga nila, para daw akong bumabata pagkatapos. Salamat nga pala dito, Chairman Chun. You're welcome. Mamaya tayo mag-usap. Ito! Tignan ito oh! Bagay kaya to sa papa ko? Mas maganda tong isa. Kahit ano naman ang piliin mo para sa kanya, babagay. Buti na lang may sweldo na ako agad. Makakabili na ako ng regalo para kay papa. Ah! Ito na lang kaya? Bagay sa akin, di ba? Oo, bagay nga. Nana, alam mo yung anti-cafe campaign sa akin? Anti-cafe? Galing yata doon sa nakaaway ko doon sa karaoke. Ikinalat nila yung video ko sa internet tapos kinuha nila ako ng website. Idinadamay pati ang papa ko. Kung ano-anong sinasabi nila. Parang hindi ko na kayang manahimik. Kung hindi lang masakit ang tiyan ko nun, binugbog ko na silang lahat eh. Grabe nga sila. Sabi pa babantayan nila ako kahit anong mangyari. Kaya ba nilang gawin yun sa akin? Yung tipong may paparatsing sumusunod sa'yo? Nakakatakot yun na. Anong gagawin natin kung ganun na? Paparazzi? Ayoko ng ganon. May lesson pa naman ako mamaya. Magkikita kami ni Professor sa cafe. Sa cafe na naman? Ah, panira naman sila. Manager, pwede ba ako umakyat doon? Magtatanggal lang ako ng stress. Parent na lang ng damit. Nandito na ako! Hello, hello, you shining bright. Mag-iingat ka ha! 내 마음에서 들어와 하루 종일 난 달려와 You got my heart my love 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 Nikki, bibili lang ako ng merienda. Mauna na kayo ah. Hoy Nikki! Papa mo bang nagpasok sa'yo dyan? Kapal niyo talaga, no? Kakapalin pa natin! Yan ang bagay sa inyo! Yan! Ayan! Kapal niyo! Yan, bagay sa inyo! Ano yan? Uy! Uy! Aray! Ano kayo? Nikki, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Nana, okay ka lang? Nana, okay ka lang? Okay lang ako. Gamitin mo to. May sarili akong gamit. Agent Shin, ikaw na muna kay Nikki. The first and the second belongs to the same category. Unlike the third and the fourth that are standalones. Professor, hindi ko maintindihan. Pwede mo bang ipaliwanag ulit sa akin? Okay. The fifth and the sixth are also identical entities. Wala man lang nakalagay dito. Gusto niyo bang kumuha ako ng kahit isang picture frame sa bahay niyo? Huwag na lang anak. Wala naman akong picture sa bahay. Pwede akong kumuha ng picture ni Papa sa album ng security. Bakit? May nangyayari ba sa'yo? Wala ho. Bakit niyo natanong yan? Pwede mong sabihin sa akin, anak. Iba ang itsura mo eh. Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin? Sige, hindi na kita pipilitin. Pero alam mo bang nahihirapan din ako dito dahil hindi ko alam ang pangalan ng ospital na to. Palagi ko ring naiisip
Ang sinabi sa akin ni Jimpio dati na namatay ka daw sa isang aksidente. Bakit niya ginawa yun? May dahilan siya para gawin yun. Yun bang dahilan kaya hindi ka makapagsalita? Pagkatapos ng lahat, sasabihin ko rin sa inyo. Pangako yun. Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin ngayon? Nag-aalala ako eh. Huwag na kayong mag-alala. Ang gawin nyo, pagpagaling para makalabas na kayo. Magmula ngayon, hindi muna ako makakadalaw sa inyo. Si Dindo na muna. Marami pa kasi akong aasikasuhin. Johnny, Tapos na pala ang visiting hours. Aalis na po ako Pahinga na po kayo. Mama. Kapag nagkakagusto pa lang isang tao, hindi palaging sayang na idudulot nun. Anong kailangan mo? Basahan mo naman ako. Hindi ako marunong magbasa eh. Hindi pa kasi dumarating si Ate Nana. Magaling ka maghanap ng barya, di ba? Pero magbasa, hindi. Dito ka, basahan kita. Sleep well, have a nice dream, then kiss me and put the blanket over me. Then I will dream of Emma all night long. Yan bang elepante? Ang bida sa kwentong yan? Oo, siya nga. At si Emma naman, ang kaibigang tao ng elepante sa kwento. Ang laki-laki naman ng tenga niya. Tsaka mukhang ang lakas-lakas niya. Malakas talaga yan. Napakatapang niya babae. Malakas sa pagkain. Pero ang pinakagusto niya, yung hinahawakan ko siya. Grabe ka doon ha. Ako yata yun eh. Oo, walang inuurungan at malakas kumain. Pero hindi totoo yung huli, no? Parang si Nana. Malakas. Sa laban pati sa pagkain. O, Danny. Sabihin mo, gusto mo bang balikan ko yung mamang mayabang? Oo, kuya. Ito sila. Welcome, sir. Steve Lee. Nice to meet you. I'm Director Park. Steve Lee. Director Song, Director Park. Ano kaya ang gagawin ni Kim dito? Bakit magkakasama sila? Attorney! Attorney, sa kayo pupunta? Uminom tayo. Alam naman namin na humihina na ang High-One Chemicals. Pero nagiging sikat sa mga prosecutor. Mukhang pinapanigan nila kayo dahil hindi kayo pinaghihigpitan kahit anong gulo nangyayari sa loob. Yun na nga mismo ang dahilan kung bakit gusto ko kayong makausap ngayon ng harapan. Gusto ko sana makasiguro na hindi ako makakasuhan dito. Heto. Mga seaweed yan. Malayo pa ang pinanggalingan kaya siguradong malasa at masustansya. Salamat. Dahil healthy ang iniregalo mo. Nakakatuwa naman. Palagi ko itong isasama sa pagkain ko. Mabuti yan. Pero mabalik ako tungkol sa kaso namin at sa takbo na investigasyon. Sana naman maging mabait sila sa amin at hindi mapansin ang mali.
Ano to, ha? Hindi ba dapat nasa opisina kayo para mag-imbestiga at hindi nagpapalibre sa labas at nangongolekta ng regalo? May hindi ba ako naiintindihan dito? Hindi porke may award ka na, ganyan ka na magsalita sa amin. Matuto kang gumalang! Director, ang boses mo. Baka may makarinig. Akala mo kung sino to eh. Kayo ang dahilan kaya maraming nagdududa sa mga mambabatas. Ano ka mo? Walang iya ka! Gawin mo na lang ang trabaho mo, Atty. Kim. Huwag ka nagmamalinis sa amin dahil alam ko may pinagtatakpan ka rin. Kaya wala ang karapatan. Masyado ka nagpapadala sa emosyon mo. Sandali. Iwan mong dala mo. Ano ka mo? May sinumpaan tayo, hindi ba? Hindi ka ba nahihiya sa mga kasama mo? Ikaw ang may hawak ng kaso nila pero tumatanggap ka ng regalo galing sa kanila. Tumigil ka na. Tigilan mo ko at bitiwan mo ang kamay ko. Chairman Chun, inimbitahan mo ba akong pumunta dito para mapahiya sa kasama ko? Wala akong ganyang intensyon. Sana naisip mo na kagad dito sa simula na ang imbitasyong ito ay magiging mitya ng pagkasira ko. Alis na ako, Chairman. Ituring mo sanang hindi nangyari ang pagkikitang ito. Ano bang problema mo? Hinahayaan kita dahil kilala kita. Pero sumusobra ka na, ha? Akala mo ba suhol ang binigay ko sa kanila, ha? Ha? Hindi raw natatakot ang aso sa tigre. Pero tingnan natin kung hanggang ang tapang mo. Mamaya lang, susumbong kita. Kung ikaw ang sinasabi mong tigre, bakit mukhang ikaw ang natatakot sa asong kaharap mo? At yung sweep mission mo, hindi nakakatuwa. Ano ka mo? Sweep mission noong 1983. Isang kalokohan. Napanood ko ang interview mo. Sinabi mong ninakawan ng agents ang pamahalaan. Pero hindi mo naman masabi kung anong impormasyon ang ninakaw nila. Buti na lang hindi ka nasamid nun. Pinag-aralan ko ang kasong yun. At na-realize ko, hindi lahat ng agents namatay. May isang nakaligtas. At para malaman ng lahat ang nangyari, pinadadalhan niya ako ng impormasyon. Kaya Chairman Chun, dun sa insidenteng yun, sumasang-ayon ka ba sa iniisip kong theory? Hindi ko alam kung ganyan ka pa rin ka-confident sa alam mo pagkatapos kong halungkatin ang lahat. Kaya mag-iingat ka. Attorney, nakatanggap ka na naman ng tip, hindi ba? Pero hindi mo sinabi sa akin. Bakit? Dahil ba ikatlong biktima ang papa mo? Ngayon gusto mong makabawi? Ano ka ba dito? Tau-tauhan lang? Kinakampihan mo City Hunter na bumitima sa ama mo kamakailan lang. Naisip mo ba yon? Ngayon, sabihin mo nga kung sumasaya ka kapag sinusunod mo mga utos niya. Masaya ka? Pag-uusapan namin ang ginawa mong pagbabay pa sa akin. Kaya tigilan mo na rin ang Chun's case. Anong sinabi niyo? Gusto mo pa bang magkatrabaho? O ayaw mo na? Chief naman, sinusunod ko lang ang City Hunter para malaman ng hakbang niya. Noon, naunahan niya ako sa pagkilala kay Papa. Pero malaki rin ang naitutulong niya. Hindi naman siya nangunguna. Ako pa rin ang gusto niya manghuli sa mga masasama. At alam kong kaya niya tayong isa-isahin kung sakaling hindi natin susundin ang list na binibigay Kahit niya. kailan hindi mo pinapalam ang mga nakukuha mo. Ako pa rin ang magdidesisyon sa lahat. Masakit ka sa ulo. Hindi na kita kinakaya.
Mula ngayon, wala ka na kinalaman sa kaso ni Conrad Jun. Maliwanag? May kalalagyan ka. Maghintay ka lang. Prosecutor, ma! Ano, Chief? Ako na mismo magiging bodyguard ni President Choi? Ikaw ang nirecommend ng bodyguard niya dahil nag-resign na siya. Kahit na hindi ako sang-ayon. Kahit alam kong hindi lang itlog ang mga sinalo mo para kay Nikki Choi. Kahit alam kong baril mo ang kinuha ni Mr. Seo para makatakas siya. Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang gusto nila para si Presidente. Kaya ayusin mo sarili mo. Huwag mo akong pahiya. Yes, sir. Oh, Professor, hindi ka kumakain ng beans? Tama. Ayoko nito eh. Kapag nakita tayo ni Mama, sigurado ako, pagagalitan niya tayo. Huwag mo nang banggitin, baka marinig pa tayo ng mama mo. Professor Lee, kaya pala kita gustong makausap ngayon ay dahil sa... Gusto kong sabihin mo sa akin. Si Nikki ba may pag-asang mag-college? Ano bang gusto niyo marinig? Sabihin niyo muna. Sa tingin mo ba, gusto ng isang magulang na marinig ang pangit tungkol sa anak niya? Kung ganun ho, sir, yung medyo maganda salita na lang. Mahihirapan siya. Pasensya na. Ganun ba? Ang galing mo talaga, Professor Lee. Kinabahan ako doon. Nikki, ano ka ba naman? Papa, ayoko sanang sabihin to sa inyo kasi alam ko ang pangarap nyo. Pero hindi ko gustong mag-aral. Kaya hindi na ako magka-college. Sandali lang, anak. Ano bang... Mababa ang grades ko at kung magka-college ako, sa pangit na school ako mapupunta. Kung mag-a-abroad naman ako, masasayang lang po ang pera nyo. Alam kong hindi maganda to. Dahil may anak kayong high school lang ang kayang tapusin. Nakakahiya kahit saan anggulong tignan. At isa pa, ginagawa ko lang to para sa inyo. Alam nyo, gusto ko magtrabaho sa cafe. Nikki, anak... Nakapag-part-time na ako doon. Pero nung nagsimula na akong kumita, iba nang naramdaman ko. Naging masaya ako. Hindi ako magka-college, barista na lang po. Pero anak, isipin mo rin ang kinabukasan mo. Matagal ko nang pinag-isipan to. At alam kong epekto. Kayo ang mas mahihirapan. Kaya hindi ko masabi noon. Yung pag-tutor, gusto ko lang dahil crush ko si Professor Lee. Lagi akong uma-attend. Kasi gusto ko lang siyang makita. Dahil sa anak kong spoiled, nagmukha akong isang walang disiplinang ama. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil alam kong inabala kita ng gusto sa kanya. Mahirap yung ginawang desisyon ni Nikki kanina. Pero mas mahirap yung sa inyo. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa'yo. Sir? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob niya kanina. Pero inamin niya dahil nagpakatotoo ka sa kanya. Hindi kasi ako marunong magpaikot ng sagot. Kaya sorry, sir. Ganyan din ang klase ng ugali ko noong una. Pero unti-unting nawala dahil sa politika. Paminsan-minsan gusto kita makausap kung papayag ka. Dahil ang matandang politikong tulad ng nasa harap mo ay kailangan minsan napapaalalahanan. Ituring mo akong isang barkada. Yes, sir. Nana, pinagsabihan kitang ingatan mo ang mukha mo, hindi ba? Lagyan mo yan ng gamot. Takpan mo ng band-aid. Mahirap bang gawin yun? Akong bahala. Gagawin ko.
Nana, okay ka lang? Okay lang ako. It's a lonely, lonely night. It's a lonely, lonely day. 떨어진 미련 찾아와. It's a lonely, lonely night. It's a lonely, lonely day. 그대로 멈춰줘. 사랑해. 날 안아줘. 내 손을 잡아줘. 사랑해. Johnny, Diyan ka lang. Huwag mong sabihing iniisip mo na naman ang mga nakaraan mo. Umuwi ka na lang. Doon mo na lang gawin yan. Hindi ba dapat palaging matapang ka at hindi umiiyak? May bala ka bang tumalon dyan? ikaw naman ang dahilan kung bakit ako ganito, Johnny. Hindi na ako masaya. Hindi na ako makangiti. Kung noon nagsisi ako, ngayon mas matindi ang pagsisisi ko. Bakit pa kita nakilala? Bakit pa kita nakasama? Nang dahil sa'yo, nagsisisi ako at nagagalit sa sarili. Ikaw ang dahilan kung bakit ko nararamdaman yun. Para kang bangungot na hindi ko malimutan. Sinabi ko na nun, kalimutan mo na ako, huwag mo na akong pansinin. Lumabas ka. Maghanap ka ng taong mas gugustuhin mo. At mamuhay ka na nang wala ako. Mahirap bang gawin yon? Mabuhay ka na mag-isa. Kung pwede lang. Yun lang bang sasabihin mo? Kalimutan ka lang? Maghanap ng iba at magpakasaya? Kung pakikiusapan mo kung mawala ng ganun na lang, parang hindi ko naiintindihan yon. At saka, hindi mo naman kailangan sabihin yun eh. At paano mo nasabi maghanap ako ng iba? Alam ko mahirap gawin, pero magagawa mo yun. Napakasama mo. Yun ang hindi ko matanggap. Johnny, pagkatapos ng gagawin mo, at nakita mo ako nag-iisa, magagawa mo kayang balikan ako? Kasi, kaya ko namang kalimutan ang lahat eh. Hindi naman talaga mahirap gawin yon. Pero, may papangako mo bang babalikan mo ako? Kung hindi mo ako sasagutin ngayon, hindi kita tatanggapin kung sakaling balikan mo ako pagkatapos ng lahat. Maniwala ka, hindi kita tatanggapin ulit. Pwede ba? Kahit ngayon lang, Johnny. Sabihin mo namang babalikan mo pa rin ako. Please naman, oh. Sabihin mo naman sa akin, please. So goodbye, don't cry and smile. 가슴 시리던 시간들 모두 다 보내줄 거야. So goodbye, 어둠 속 where the light
Attorney, balitang nawawala yung classified files ng NIS. Hindi lang pinagsasabi. Dahil yung taong may hawak sa files na yun ay biglang nag-resign at may plano na raw tumira sa abroad. Pero pinablock mo ba siya? Yes, sir. Buti naman. Mr. Jung? Nasaan siya? Mr. Jung! Tumawag ka ng ambulansya. May nag-collapse! Yung address dito? Sandali lang, sir. Naririnig mo ba ako? Yung confidential files na kay Conrad Jun. At Steve Lee, tig-isa sila. Steve Lee? Kailangan bang umabot sa ganito? Ang paghihiganti natin. Nagsimula tayo noon nang hindi natin kilala ang mga kalaban natin. Pero ngayong alam na natin ang lahat ng dapat malaman. Bakit kailangan pa makipagkampihan kay Chun at gumamit ng pera? Ilabas niyo na ang dokumento. Sabay-sabay na nating pagbayarin ang mga nagkasala sa atin. Yun naman ang gusto ng mga agent na kasama niyo noon. May paghihiganti na natin ang pagkamatay nila. Ngayon nakikialam ka na rin kung paano ko gagawin ang paghihiganti ko, ganun ba? Kung hindi natin ipapaalam ang mga kabulukan nila, magiging katulad na rin nila tayo. At isa pa, mas binubulok natin ang bansa. Ang lakas din ng loob mo. Kung gusto ko lang iligtas ang bansang ito, hindi na ako nagpakahirap ng ganito. Hindi mo pa kilala kung sino ang ikalimang tao sa listahan na paghihigantihan ko. Hindi kita kailangan kung makikialam ka. Hello? Johnny? Nasa papa mo na ang mga dokumentong matagal mo nang hinahanap. Ano? Nandun ang impormasyon tungkol sa sweep mission. At mga pangalan ng target. Lahat? Oo, at natatakot ako sa mangyayari. Para sa totoo mong ama. At sa kapatid ko. Kung gusto mong pigilan ng papa mo, kailangan mong makuha ang files na yon. May pinuntahan siya ngayon. Kaya may konting oras ka pa. Kumilos ka na. Nasa kahadiyero. Anong problema? Ayaw mag-start ng kotse. Tumawag muna tayo na maghahatid sa atin, sir. Bakit biglang nagka-problema ang kotse? Sinadya mo tong tanggalin sa kotse, hindi ba? Sandali. Huwag mong sabihing... Sabay tayo ah. Hindi pa pwedeng makita ni Johnny ang files na yan. Ano yung gusto mong tingnan natin na sabay? Yung classified document na nandyan sa loob niya na nanggaling sa NIS officer. Jean Pierre Lee at Johnny Lee, uhulihin ko kayo na magkasabay ngayon. Anong sinasabi mo?
Kinukuha ko lang yung contract na iniwan sa akin ni Steve Lee. Alam mo, nauubusan ako ng pasensya sa ginagawa mo sa akin. Ito na ang huling beses na pwede mo akong pagsinungalingan. Johnny Lee. At Jean Pugh Lee. Na siyang sole survivor ng Sweet Mission. At ikaw naman, Johnny. Ang anak ni Andrew Park. Ikaw ang naglantad kay Oscar Lee at Randy Seo. Ikaw ang city hunter na nagtulak kay Francis Kim na magpakamatay. Ugali mo nagsasalita ng walang ebidensya. Hindi ka na nakakatuwa. Ebidensya? Nandyan sa loob ng safe na yan. Ang classified files hanggang 2030. Sinabi ko na, gusto kong nahihirapan ng mga daga sa kulungan habang nilalason. Hindi ako naaawa sa kanila. Anong ginagawa niyong dalawa sa loob ng pamamahay ko? Nakapasok kayong dalawa nang hindi ko nalalaman. Hindi ba ito ang tinatawag na trespassing? Attorney Kim, hindi ba't on probation ka ngayon? May warrant ka bang dala para dito? Professor Lee, ngayon ba natin sinet ang araw nang pirmahan natin ang kontrata? Mukhang nagkakasundo kayo sa investment business alibi. Gusto kong malaman kung bakit kayo tumira at naging connected sa triangle. At bakit kailangan kayo magbago ng identity? Malalaman ko rin ang sagot dyan. Tama ang ginawa mo. Sabi ko na nga ba't si Steve Leon? Naramdaman ko na nung palang tanungin niya ako tungkol sa interview ko sa TV. Kunwari isang Korean-American na yumaman ng dahilan sa pag-aalaga ng usa. Pero hindi na rin masama dahil malaking perang pinasok niya sa aking kumpanya. Kulang pa siya ng 200 million. Dahil ang pinangako niya ay 500. Gusto kong manmanan mo pa rin siya. Malamang, may connection sa mga agent na namatay dati. Kung wala, malamang tama si Kim. Siya mismo ang isa sa kanila. Akong bahala, sir. At kung siya naman ang City Hunter, siguradong hindi siya matatahimik na nawala to sa kanya. Ito na lang ba ang kopya nito? Opo, sir. Yung NIS head ay natagpuan din ni Attorney Kim sa bahay niya. Pero namatay din sa loob ng ambulansya. Siya nga pala. Anong balita pa din sa isa? Nalaman ko, sir, na nag-abroad na si Susan Lee. Ano ka mo? Siguro, sir, dahil kay Steve Lee. Basta hanapin mo siya. Wala akong pakialam kung nasa Amerika pa siya. Yes, sir. Pero bakit kayo naging interesado sa kanya? Siya ang huli kong baraha. Dahil wala namang nawawala, hindi na ako magre-report sa pulis. At inaasahan kong hindi ka natutuntong sa bahay na ito nang hindi ko nalalaman. Kasama ka na. Hindi ako natutuwa sa panghihimasok niyo sa property ko. Hindi mo pwedeng bigla na lang nawala yung document na yun. Si Chun ang gumawa nun. Ipinapatay niya rin ang taong trumaydor sa kanya. Gusto ko nang malaman kung sino ang huling target. Kaya kailangan ko nang makita ang document na yun. Gusto kong malaman ang buong detalye ng incident. Para sa papa mo? Gusto ko nang malaman kung bakit kailangan magsakripisyo ng ganun ang papa ko at ang papa ko ngayon. Siya nga pala, may sale ba ng frame sa TV shopping? Oo. Ibili mo nga ako kapag may nakita ka. Totoo ba yan? Pinabibili mo ako? Wala man lang daw natirang picture si Papa kay Mama.
Kaya gusto ko siyang bigyan ng isa mula sa album ng security. Ay naku, napaabuti mo talagang anak. O sige, akong bahala. Maghahanap ako ng maganda. Siguruhin mong yun lang, ha? Ngayon, pati alaga ni Jun nakapasok na dito sa bahay. Binabaliwala na ako ng lahat ng mga kasama ko. I'm sorry, sir. Pero ngayong hawak na ni Jun ang lahat. Sa tingin niyo, may tutuloy niyo pa ang disguise niyo sa kanya? Kahit magduda siya, hindi pa rin niya matatanggihan ang tawag ng perang kailangan niya sa palubog niyang business. Paano naman yung files? Hahayaan na lang ba natin? Mas mabuti na yon kaysa malaman agad ni Johnny ang nangyari. Tayong lima